dahilan ay dahil mababa itong kanilang lugar at sinasabing parang catch basin o dito pumupunta yung mga tubig mula sa ibang parte ng Metro Manila at ng Obando, Bulacan. Plus, meron pang mga fish pens dito sa area na nag-overflow nga daw kapag may bagyo at ito bumabaha nga dito sa buong lugar. Ayan, nakikita natin sa video yung ilan sa mga bahay, ayan, covered pa rin po ng tubig. Kaya talaga nga ngayong darating na weekend na meron tayong inaasahan na bagong bagyo, ito nga siya, Bagyong Kiel, talagang marami mga kapuso natin ang medyo nag-aalangan dahil paano nga ba ang dapat gawin at baka lalo lumubog itong lugar. Kaya naman ngayong umaga, magbibigay po tayo ngayon ng mga disaster preparedness tips at syempre kasama natin ngayon si Mr. Luis Somo, ang Assistant Officer ng NDRMMC. Hello sir, good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Alright, now sir, nandito tayo ngayon sa labas ng isang bahay dito sa Barangay Dampalit. Tapos ngayon po, alamin po natin kung ano pa yung mga bagay na kailangan alamin at ayusin sa bahay para siguraduhin na ito ay ready for bagyo. Now, sir, ano po yung unahin natin? Tural, nandito na rin tayo malapit sa socket, sir, no? So, ano po yung dapat gawin sa mga plugs katulad nito? Ito pong mga katulad ng plugs na ganito, yung outlet na ganito, nakita natin ngayon, no? Medyo dapat po nakataas na itong mga ganito dahil hindi advisable na yung ano. At yung dumarating naman yung mga sako ng ganito, yung circuit breaker natin or yung mga switch, dapat naka-off na po yan. Dapat naka-off na po. Now sir, yung ganitong level, parang siguro hanggang tuhod or lagpas tuhod, is this advisable po or dapat mas mataas pa? Mas mataas pa siguro. Mas mataas kailangan. pa. Kasi ito maganda lang pong tignan dito sa amin, ano? Pero hindi na po advisable yung lalo kung dumarating yung mga ganong sakuna na hindi natin inaasahan. Hanggang saan sir ang ang parang advisable na taas? At yung least kaisan lang din naman, yung po pwede namang may ng mga tao rito na pwedeng mas mataas lamang po ng medyo taasan na po. Okay. Now, pagdating po sa mga ito, yung mga appliances, usually nakikita natin minsan na parang binabaha, di ba? Tinatangay na baha. Ano po ang mainam gawin? Ayan po, yung katulad po nito, no? Rep na to. Kasi kung dito sa atin ay inabot yan, so dapat antimano nakataas na po. Maging ready po tayo sa pagtataas ng mga kasangkapan. Katulad po ng rep na nahandyan na po ngayon. Ayun, nakita natin, itinaas agad na, doon agad sa taas ng hagdan natin. So, tiis na lang ng konti, wag muna tayo gumamit ng ref kung kinakailangan. Now, pagdating po sa mga, ito nakikita natin, sir, no, may mga stocks ng gamit. Ano po yung mga bagay na dapat i-prepare? Ganito, dapat po natin prepare itong mga medical kit na to. Kung nakikita nyo po ito, maging ready po tayo kasi hindi po natin malaman kung hanggang kailan po tayo pwedeng abutin ng kalamidad na ganito. Yes. Ano po yung mga, I think meron tayo parang mga flashlight, medical kit na medical kit, opo. Lahat po ng pangangailangan. Yung pati po yung mga kandila, flashlight, alcohol. Ayan. First aid kit po. First aid kit. And dito po sa baba, parang ano po itong mga ito, sir? Ito naman po itong mga pagkain, mga dilata, na po pwede nating talagang kailangan natin nakahanda rin po yan. So mga pang ilang araw para at least hindi tayo gutumin. At least, hindi magutom at saka siguradong may supply tayo ng pagkain. Opo. Ito sir, actually, marami pong nagtatanong na mga kapuso natin, no? Kasi parang baka sakasakaling umulan or bumagyo at bumaha sa loob ng bahay, baka po yung ilan sa mga gamit natin tulad ng mga kutsilyo or anything na mga bote na pwedeng makatusok sa atin, saan po mainam ilagay yon? Ilagay na po natin talaga yung meron doon sa mga kabahayan natin, ilagay na natin talagang inakala natin na hindi makakapinsala siya. Yun talagang naka-safety na siya. Siguro sa taas na cabinet, no? Pwede yun. Or ilagay natin sa isang basta safe hindi po nakasagabal o naka-safety na po antimano. Ayun. Nako, thank you so much, Sir Luis, sa inyong mga binigay na tips this morning. At sa aming pagbabalik, magbibigay po kami ng mga homemade, ng mga emergency kits. Ano yung mga dapat ilagay dyan? Sa ating pagbabalik dito po yan sa Barangay Dampalit, Malabon. Balik tayo sa studio. Ayan, na dapat naka-ready na. Meron pa tayong konting ready. panahon, di ba, Ate Sue? Para doon sa bago dumating yung next na ano. Maganda yung mga rechargeables, ha? Sa totoo lang, it helped me a lot. Kasi 10 hours yung wala kaming kuryente sa bahay. Kahit na paano yung mga Buhay anak pa rin ko. siya yung rechargeable. Yung cellphone nyo, dapat pagka ganyan may mga malapit na yung bagyo, i-charge Charge yun lahat. din na. Kung yun ang gamitin sa mga pagta-text na walang kwenta. Oo nga, Diba? oo. Mga jokes. Okay, isa pa po sa mga tinututukan natin ang pagtatanggal ng mga bumagsak na sanga ng puno, yung mga sanga na nakasabit naman sa mga kawad ng kuryente. Dangerous yan, di ba? Totoo. Nakakanak. Delikado po yan. Ito importante
importante maalala natin ang itong mga Maalis ito na yung maalis na mga po yan. natin. Oo. Bago pa magparamdam ang hagupit ng bagyong Kiel na papalapit na sa Luzon. Ang pagsasaayos sa mga nabuwal na puno at mga natanggal na sanga ang tinutukan ni Paring Drew dyan sa Pasay City. Go, Drew! Ano ang nabuwal? Old school hacking ba to? Alright, good morning once again mga kapuso. Nagbabalik tayo ngayon dito sa Barangay 193 sa Pasay City. At hindi pa nga tayo nakabangon sa Bagyong Pedring. Medyo ayon sa pag-asa, papalapit na po this coming weekend ang Bagyong Kiel. Kaya habang maaga pa, nagsama-sama na po ang mga matataas na energy. Ang taas na energy na itong mga tiga Barangay 193. At siyempre kasama na rin natin yung Hukbong Sandatan o AFP para linisin, para maghanda sa darating na bagyo. At isa sa kanilang tinututukan talaga ay ang mga malalaking puno na nagbibigay talaga ng problema sa mga motorista, sa mga tao na nasa bahay, sa mga kapuso natin na dumadaan sa mismong kali. Kaya maghihingi tayo ngayon ng tips mula kay Major Abdul Ghafor Asiri, Headquarters Commandant ng Civil Military Operations Battalion of the Philippine Army. Akit ngayon ako. Sir, good morning po! Yes, good morning. Nakakita po kayo ng maraming langgam dito. Oh, dami, oh. Madaming langgam talaga dito. Pero, sir, matanong lang po, ano po yung pwedeng gawin ng mga kapuso natin para medyo umiwas sa sakuna na nagdudulot mula sa mga puno? Halimbawa, tulad nitong napakaraming puno dito eh. Oh, ito malalapit sa mga bahay kasi. Okay. Kaya ginawa natin yung tanggalin yung mga sumusobra ng sanga para at least maiwasan natin ang sakuna. Paano niyo po malalaman na kailangan niyo nang putulin o itrim ang mga puno na sa paligid niyo? Makikita natin yan sa Okay. itsura pala ng puno kung gaano katibay yung kanyang ugat. Pag hindi na matibay, dapat kailangan putulin na yan para at least maiwasan yung sakuna. At makipag-coordinate doon sa DNR kung baka irereklamo sila ng mga sibilyan Okay. o i-coordinate lang doon sa barangay at sa DNR. Paano na yan, sir? Sabihin na natin, hindi na sa bakuran mo yung puno. At kunyari, walang nakatira doon sa katabi ng bahay mo. Di ba? Paano kaya yun? I-coordinate natin. I-coordinate Siyempre, lang yan. coordinate natin para proper. Sige, sir. Katulad ng ginagawa ni Kuya, ano pong ginagawa niya ngayon sa ating katabi? Yan. Yan, nililinis natin yung sanga dito para at least pag mayroon mga hangin na malalakas, at least maiwasan natin ng sakuna para hindi baka matumba pa sa mga civilian na dumadaan dito. Okay, question, sir. Ano pong mabibigay niyo yung tips sa mga dumadaan nating mga kapuso sa lansangan, mga motorista? Okay. Kunyari, hindi natin maiwasan talaga na may malakas ang hangin. Darating nilang bigla, tapos nun, mahuhulog yung mga sanga. Alam mo, ito yung masakit sa mga ugali nating mga Pilipino. Kahit alam na delikado, pupumilit pa rin dumaan. Ang masasabi ko lang dito, lalo na pag may hangin, malakas, maganda, stay-put na lang sila sa bahay para Stay put na lang maiwasan. sila sa bahay. Or siguro, I guess, rerouting na lang. No? Kahit nakikita nyo malakas na yung hangin. rerouting, pwede. Oo. Makinig nila sa radyo para malaman nyo radyo. kung ano yung proper rerouting. Yeah. Sir, maraming salamat po. Okay. Of course, para sa mga kapuso natin na bukod sa mga puno na nakikita nyo, kung meron kayo nakita mga kable ng kuryente o phone lines, tumawag na lang po sa MMDA 136 yan. You may call their cell phone number 0917-561-5711. Sa Meralco naman, pag nakakita kayo ng mga kuryente, electrical wirings or cables, you may call Meralco 16220 and you may call them, the Philippine Army, 0922-811-84353. Maraming salamat mula sa Barangay 193 Pasay City. Magbabalik po ang unang Sa unang hirit, bisyong totoo ang lakas lang ng hirit. Ang saya-saya. Magandang umaga mga kapuso. Ako si CJ Torida. At ako naman po si Joy Segi, masantos sa kabasan at si Kayon Amin. Ito ang primer